Mga mapagkukunan at kapangyarihan kung ikukumpara sa pisikal na sukat ng bansa at sa antas ng populasyon nito, kakaunti ang yamang mineral ng Egypt. Ang paghahanap para sa petrolyo ay nagsimula ng mas maaga sa Egypt kaysa sa ibang lugar sa gitnang silangan, at ang produksyon sa isang maliit na antas ay nagsimula noong 1908, ngunit hindi hanggang sa kalagitnaan ng 1970s ang makabuluhang mga resulta ay nakamit, lalo na sa Gulpo ng Suez at mga bahagi ng Western Desert. Noong unang bahagi ng 1980s, naging mahalagang producer ng langis ang Egypt, kahit na ang kabuuang produksyon ay medyo maliit sa mga pamantayan ng Middle Eastern. Ang bulto ng petrolyo ng Egypt ay nagmumula sa Morgan, Ramadan, at July Field, parehong onshore at offshore, sa Gulf of Suez, na pinatatakbo ng Gulf of Suez Petroleum Company, karaniwang kilala bilang GUPCO, at mula sa Abu Ghraib area ng Sinai sa Golpo ng Suez. Kinukuha din ng Egypt ang langis mula sa mga bukid sa Al Alamein, El Alamein, at Ras sa Western Desert. Ang aktibong pagbabarena para sa langis, na kinasasangkutan ng ilang mga internasyonal na interes, kabilang ang sa Estados Unidos at ilang mga bansa sa Europa, ay nagpatuloy sa parehong mga disyerto sa silangan at kanluran, na may markang tagumpay noong 1970s at unang bahagi ng ika-21 siglo. Sa proseso ng paghahanap ng langis, ang ilang mahahalagang natural na deposito ng gas ay matatagpuan, kabilang ang malaking deposito sa Delta at sa Western Desert, pati na rin sa malayo sa pampang sa ilalim ng dagat Mediteraneo. Ang mga balon ay naitatag sa lugar ng Abqur, hilagang silangan ng Alexandria. Ang magkasanib na pagtuklas ng gas ng Egyptian-Italian ay ginawa sa hilagang Delta malapit sa Ab-em noong 1970. Ito ay binuo ng bahagya upang matustusan ang isang planta ng pataba at bahagyang para panggatong sa mga sentrong pang-industriya sa Hilaga at Hilagang Kanlurang Delta. Noong 1974 si Ab-em ang naging unang Egyptian gas field na nagsimula ng produksyon. Ang iba pang mga natural gas field ay matatagpuan sa Western Desert, Delta, Mediterranean Shelf, at Gulf of Suez, at noong unang bahagi ng ika-21 siglo, ang natural gas production ay nagsimulang makipaglaban sa langis, kapwa bilang pinagmumulan ng domestic consumption at bilang isang kalakal para i-export. Ang Egypt ay may ilang refinery ng langis, dalawa sa mga ito ay matatagpuan sa Suez. Ang una sa kambal na mga pipeline ng krudo ng Egypt, na nag-uugnay sa Gulpo ng Suez sa dagat Mediteraneo malapit sa Alexandria, ay binuksan noong 1977. Ang pipeline ng Suez-Mediterranean na ito, nakilala bilang SUM, ay may kapasidad na magpadala ng mga 2.5 milyong bariles ng langis bawat araw. Ang SUM pipeline ay pinondohan ng isang konsorsyum ng mga bansang Arabo, pangunahin ang Saudi Arabia, Kuwait, at Egypt. Noong 1981 binuksan ang isang pipeline ng krudo upang iugnay ang Ras Shokair, sa baybayin ng Dagat na Pula, sa refinery sa Musurud, Hilaga ng Cairo. Ang mga karagdagang pipeline ng langis ay nag-uugnay sa Musurud sa Alexandria, at mga patlang malapit sa Hurghada sa mga terminal sa Dagat na Pula. Ilan sa mga pangunahing kilalang deposito ng phosphate sa Egypt ay mina sa Isin, Amwain, at Safja. Ang mga deposito ng carbon ay matatagpuan sa bahagyang binuo na mga minahan ng Magra sa Sinai Peninsula. Ang mga minahan na matatagpuan sa silangang disyerto ay ang pangunahing pinagmumulan ng paggawa ng mangganeso mula noong 1967 at mayroon ding mga reserbang mangganeso sa peninsula ng Sinai. Kinukuha ang iron ore mula sa mga deposito sa Ason, at nagpatuloy ang gawaing pagpapaunlad sa Al-Bariya Oasis. Ang mga deposito ng chromium, uranium, at ginto ay matatagpuan din sa bansa. Ang NEL ay bumubuo ng isang walang katulad na mapagkukunan ng hydroelectric na enerhiya. Bago ang pagkumpleto ng Ason High Dam Power Station noong 1970, isang maliit na volume lamang ng Egyptian electricity ang nabuo sa pamamagitan ng hydropower, kung saan ang mga thermal plant na nagsusunog ng diesel fuel o coal ang pangunahing producer. Sa loob ng ilang taon matapos gumana ang istasyon ng High Dam, karamihan sa kuryente ng bansa ay nabuo doon. Ang orihinal nitong 12 turbine ay may kapasidad na bumubuo ng humigit kumulang 2 milyong kilowatts,
ang Ason A Hydroelectric Power Station, na kumpleto noong 1986 ay nagdagdag ng isa pang 270,000 kilowatts ng kapasidad sa sistem. Ang aktual na produksyon ng kuryente mula sa Hai Dam ay nalimitahan, gayunpaman, sa pamamagitan ng pangangailangang itugma ang mga pangangailangan para sa kuryente sa mga pangangailangan para sa tubig na irigasyon. Bukod dito, ang lumalagong populasyon ng Egypt at lumalaking pangangailangan para sa enerhiya ay nagtulak sa pamahalaan na magtayo ng karagdagang mga thermal plant. Marami sa mga ito ay pinalakas ng masaganang reserba ng natural na gas ng bansa. Ang mga thermal plant ay gumagawa na ngayon ng mga 4/5 bahagi ng kuryente ng bansa. Paggawa. Noong ika-20 siglo, ang pagmamanupaktura ay lumago upang maging isa sa pinakamalaking sektor ng ekonomiya ng Egypt na isinasaalang-alang, kasama ang pagmimina, para sa humigit kumulang 1/4 na bahagi ng GDP sa ika-21 siglo. Ang mga domestic manufacture ay mahina mula sa huling bahagi ng ika-19 na siglo hanggang sa mga 1930 dahil sa mga patakaran sa malayang kalakalan na pinapaboran ang pag-angkat ng mga dayuhang produkto. Dahil sa pangangailangang pataasin ang pambansang kita, pag-iba-ibahin ang ekonomiya, at upang matugunan ang mga mithiin ng nascent nasyonalismo, ang pamahalaan ay nagpataw ng taripa sa customs sa mga dayuhang kalakal noong 1930 na nagsulong ng pag-unlad ng mga pagawaan ng Egypt. Nag-extend din ang Bank of Egypt ng mga pautang sa mga negosyanteng Egyptian noong 1920s at 30 upang makatulong na pasiglahin ang domestic production ng Egypt. Ang sunod-sunod na mga kumpanya ay itinatag na nakikibahagi sa pagprint, cotton ginning, transportasyon, pag-ikot at paghabi, linen, sutla, at cotton, pagkuha ng langis ng gulay, at paggawa ng mga parmasyutiko at rayon. Ang Egypt ay isang pangunahing base ng Allied noong ikalawang digmaang pandaigdig, 1939-45, ngunit higit na naputol mula sa mga pag-import ng Europa. Ang sitwasyong ito ay lalong nagpasigla sa pag-unlad ng pagmamanupaktura, partikular ng mga produktong tela. Karamihan sa mga malalaking establishmento sa pagmamanupaktura ay nasyonalisa simula noong 1950s at binigyang diin ang pagpapaunlad ng mabigat na industriya matapos ang isang pangmatagalang kasunduan sa kalakalan at tulong ay naabot sa Unyong Sobyet noong 1964. Ang isa pang kasunduan sa tulong sa mga Sobyet noong 1970 ay naglaan para sa pagpapalawak ng isang iron at steel complex sa Ulun at para sa pagtatatag ng isang bilang ng mga industriyang nakabatay sa kuryente, kabilang ang isang aluminum complex na gumagamit ng power na nabuo ng Hai Dam. Binuksan ang isang ammonium nitrate plant noong 1971 batay sa mga gas na nabuo sa coking unit ng steel mill sa Ulun. Mayroon ding planta ng nitrate fertilizer sa Ason. Sa simula ng ika-21 siglo, karamihan sa malalaking negosyo sa pagmamanupaktura. Pananalapi. Ang mga modernong aktibidad sa pagbabangko ay mula sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Nagbukas ang Bank of Egypt noong 1858 at ang Anglo-Egyptian Bank noong 1864. Nagsimula ang operasyon ng French Bank na Credit Lyonnais sa Egypt noong 1866 na sinundan ng Ottoman Bank 1867 at pagkatapos ay iba pang mga bangkong Pranses, Italyano at Griego. Ang National Bank of Egypt 1878 at ang Agricultural Bank of Egypt 1902 ay itinatag kasama ng British capital. Ang unang purong Egyptian bank ay ang Banque Misr, 1920. Mula sa pagkakabuo nito ang pambansang bangko ng Ehipto ay kinuha ang mga pangunahing tungkulin ng isang sentral na bangko, isang katayuan na kinumpirma ng batas noong 1951. Noong 1957 ang lahat tas na maging mamamayan ng Egypt. Ang Banque Misr, na matagal nang responsable sa pagkontrol sa ilang pang-industriya na kumpanya bilang karagdagan sa pagsasagawa ng ordinaryong negosyo sa pagbabangko, ay nasyonalisa noong 1960.
Noong 1961, ang National Bank of Egypt, na nasyonalisa rin noong 1960, ay nahati sa isang komersyal na bangko na nagpapanatili ang orihinal na pangalan at ang Bangko Sentral ng Ehipto, na gumana bilang isang bangko sentral. Sa huling bahagi ng taong iyon, ang lahat ng natitirang institusyong pampinansyal ay nasyonalisado at ang kanilang mga operasyon ay nakakonsentra sa 5 komersyal na bangko bilang karagdagan sa sentral na bangko, ang inisponsor ng gobyerno na pampublikong organisasyon para sa mga kredito at kooperatiba ng agrikultura, ang Development Industrial Bank, at 3 mortgage. Mga bangko. Ang pambansang pera, ang Egyptian Pound, Arabic, Yen, ay inilabas ng sentral na bangko. Muling inayos ng gobyerno ang sistema ng pagbabangko noong unang bahagi ng 1970s, pinagsama ang ilan sa mga pangunahing bangko at nagtalaga ng mga espesyal na tungkulin sa bawat isa sa iba pa. 2 bagong bangko ang nilikha at ang mga dayuhang bangko ay muling pinahintulutan sa bansa bilang bahagi ng isang programa na naglalayong gawing liberal ang ekonomiya. Ang partikular na interes ay ang joint banking venture sa pagitan ng Egyptian at foreign banks. Noong 1980 ang unang internasyonal na bangko ng Egypt mula nang buksan ang revolusyon at itinatag ang isang pambansang bangko sa pamumuhunan. Ang mga Islamic Bank ay naitayo sa Egypt na nagbabayad ng mga dibidendo sa kanilang mga namumuhunan sa halip na interes na ipinagbabawal sa ilalim ng batas ng Islam. Noong 1972 ang mga stock exchange sa Cairo, 1903 at Alexandria, 1881, na sarado mula noong unang bahagi ng 1960s ay muling binuksan at noong 1977 sila ay ganap na pinagsama bilang Cairo at Alexandria Stock Exchange. Ang supply ng pera ay, sa pangkalahatan, ay sumunod sa pag-unlad ng ekonomiya. Ang mga otoridad ay naglalayon sa matitiis na pagtaas sa antas ng presyo, bagamat ang ilang mga presyo ay tumaas noong 1970s at 80s. Matagal na nakapegit sa US dollar, ang pound ay pinahintulutang lumutang noong Enero 2003. Ang Egypt ay miyembro ng International Monetary Fund (IMF). Mula noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang internasyonal na pagkatubig ng ekonomiya ng Egypt, kabilang ang mga karapatan sa espesyal na pagguhit na idinagdag noong 1970, ay nalulumbay. Noong huling bahagi ng dekada 1970, tumaas ang mga panloob at panlabas na utang, pangunahin ng dahil sa malaking subsidyo ng gobyerno sa pribadong sektor. Noong dekada 1980 unti-unting ipinakilala ng gobyerno ang mga pagtaas ng presyo sa mga produkto at serbisyo na epektibong binabawasan, bagaman hindi inaalis, ang mga subsidyo para sa pagkain at gasolina. Noong 1971 nilagdaan ng Egypt ang isang kasunduan sa IMF at sa World Bank na tinawag na Economic Reform and Structural Adjustment Program na nagpababa ng deficit sa pananalapi, nag-alis ng mga subsidyo ng consumer, inalis ang mga kontrol sa presyo, liberalisadong kalakalan, binago ang mga batas sa paggawa, at isinapribado ang mga negosyong pag-aari ng Estado. Bagamat pinalakas ng programa ang ekonomiya ng Egypt noong 1970s, bumagal ang paglago ng ekonomiya noong unang bahagi ng ika-21 siglo.